Ako si Hana, isang simpleng babae na nagtatrabaho sa isang fashion retail store sa loob ng isang sikat na mall sa Maynila. Isa lang akong ordinaryong empleyada, maaga gumigising, nag-aayos ng sarili, nagsusuot ng simpleng uniforme, at buong araw na nakangiti sa mga customer. Hindi marangya ang buhay ko, pero masaya ako sa simpleng mundo ko. Nakatira ako sa isang maliit na apartment sa gilid ng lungsod, kung saan ang ingay ng jeep at tricycle ang nagsisilbing alarm clock ko tuwing umaga. Hindi ako lumaki sa yaman. Ang nanay ko ay isang tindera sa palengke, at ang tatay ko naman ay isang construction worker. Simple lang ang buhay namin pero puno ng pagmamahal. Isang araw, habang abala ako sa pag-aayos ng mga bagong dating na damit sa display rack, biglang bumukas ang pintuan ng store. Napatingin ako. Isang matangkad, gwapong lalaki ang pumasok, suot ang isang mamahaling itim na coat at may kasamang 2 bodyguard. Halatang mayaman siya. Ang tindig niya, parang galing sa isang magazine cover, matangkad, maputi, may matangos na ilong, at may mapang-akit na mga mata. Para siyang isang prinsipe na naglalakad sa loob ng ordinaryong bautike na ito. Sa itsura pa lang niya at sa paraan ng kilos, halatang hindi siya basta-basta lang na tao. Nang magtama ang mga mata namin, parang huminto ang oras. Napalunok ako. Pero agad akong bumalik sa katinuan at nilapitan siya bilang isang profesional na sales associate. Good afternoon, sir. Welcome po sa aming store. May maitutulong po ba ako sa inyo? Maingat kong sabi, pilit na hindi ipinapakita ang kaba sa boses ko. Ngumiti siya. Isang matamis at nakakaakit na ngiti. Mark. Mark Villaseran, pagpapakilala niya. At ikaw? Medyo nagulat ako. Hindi normal na tinatanong ng customer ang pangalan ng isang sales associate, pero ngumiti rin ako at nagpakilala. Hana po. Nice to meet you, Hana. Naghahanap ako ng isang magandang regalo para sa kapatid kong babae, Anya, habang tinitingnan ang mga damit sa paligid. Dahil sa training ko, mabilis akong nagrekomenda ng mga bagay na pwedeng magustuhan ng isang babae. Inilabas ko ang isang eleganteng red dress at iniabot sa kanya. Maganda po ito, Sir Mark. Simple pero elegante. Magugustuhan ito ng isang babae na may refined taste. Hinawakan niya ang tela ng damit pero hindi ako tinitingnan. Bagkus, tila mas interesado siya sa akin. At ikaw? Gusto mo ba ito? Napasinghap ako. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Maganda naman po talaga siya. Ngumiti siya, pero may kakaibang kislap sa mata niya. CJ, bibilhin ko ito. Habang iniskan ko ang barcode at inilagay sa bag ang dress, naramdaman ko ang dahan-dahang pagtitig niya sa akin. Nakakailang, pero sa isang banda, nakakapagpakilig din ang ibigay ko ang paper bag sa kanya. Nagtagal ang hawak niya sa kamay ko. Banayad lang, pero sapat para ipadama sa akin ang init ng kanyang palad. Salamat, Hana. Baka bumalik ako rito para sa tulong mo ulit, nakangiting sabi niya bago siya umalis. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko ay may kakaibang nangyari sa araw na iyon. Hindi nga ako nagkamali. Ilang araw lang ang lumipas, bumalik si Mark sa store. Pero sa pagkakataong ito, wala siyang kasamang bodyguard. Suot lang niya ang isang simpleng polo shirt at jeans, pero hindi pa rin nawawala ang kanyang karisma. Nagtaka ako. Wala ka bang bibilhin ngayon, Sir Mark? Tanong ko, kahit maihinala na akong hindi lang shopping ang dahilan ng pagbabalik niya. Wala. Gusto lang kitang makita ulit, Anya, saka sumandal sa counter. Simula noon, palaging dumadalaw si Mark sa store. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nahulog ang loob ko sa kanya. Hindi nagtagal, nagsimula na kaming lumabas.
Dinala niya ako sa mga lugar na hindi ko pa napuntahan, mga mamahaling restaurant na dati ay sa panaginip ko lang nakikita. Unang date namin ay sa isang rooftop restaurant na may view ng buong Maynila. Hindi ako makapaniwala nang makita ko ang mga kandila sa mesa, ang malakristal na baso, at ang pagkain na parang pang-royalty. Nagustuhan mo ba? Tanong niya habang inaabot ang kamay ko. Napangiti ako, medyo nahihiya. Hindi ako sanay sa ganito, Mark. Para lang itong nasa pelikula. Hinawakan niya ang kamay ko. Dapat lang kasi ikaw ang prinsesa ko. At doon ako tuluyang nahulog sa kanya. Isang araw, nagulat ako nang yayain niya akong sumakay sa isang yate. Habang lumulubog ang araw sa dagat, nakatayo kami sa deck at pinagmamasdan ang ginto at kahel na kulay ng kalangitan. Hindi ko akalaing mararanasan ko ito, mahina kong sabi, nakahawak sa railing ng yate. Lumapit siya sa akin, inilagay ang jacket niya sa balikat ko. Gusto kong maranasan mo ang lahat ng magaganda sa mundo, Hana. Dahil deserve mo ito. Huminga ako ng malalim, ninanamnam ang simoy ng dagat at ang init ng katawan niya sa tabi ko. Nang humarap ako sa kanya, nandoon ulit ang titig niyang puno ng pagmamahal. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng lumiliwanag na buwan, muli niyang inilapit ang labi niya sa akin at hinalikan ako, malambing, puno ng pangako, at mas mainit pa kaysa sa unang beses. Akala ko, tulad ng sa mga pelikula, mahihirapan kaming ipaglaban ang pagmamahalan namin dahil magkaiba ang mundo namin. Mayaman siya, mahirap ako. Pero nagkamali ako. Nang ipakilala niya ako sa pamilya niya, mainit nila akong tinanggap. Hana, alam naming hindi mo hinangad ang kayamanan ng anak namin. Kita namin kung paano kanya tinitingnan, punong-puno ng pagmamahal. At iyon lang ang mahalaga sa amin, sabi ng kanyang ina habang hawak ang kamay ko. At isang gabi, lumuhod si Mark sa harapan ko, maihawak na isang maliit na kahon. Hana, pakasalan mo ako. Naiyak ako sa sobrang saya. Walang pag-aalinlangan tumango ako. Mark. At doon nagsimula ang aming forever. Isang simpleng babaeng minahal ng isang lalaking parang prinsipe. Pero sa huli, ang tunay na mahalaga ay ang pag-ibig naming dalawa.